Maagang lumabas si Amor dito, biglang humabol ito si Ras dahil naiwan na nga siya dito kaya nagkakabaratan at suklian na dito sila. Nandito si John naghahabol, magandang abangan yung kalang Rima dyan. Si Ras nakabungat sa harapan, tumutok sa likuran si John, si Arking nasa kaliwa rin umahabol si John rito. Ang ganda nung kalang Rima yan, nakabungat si Ras, umahabol yung tiuting, tumatapat rin dito. 143 kilometers road race, magandang bakbakan na naman dito sa ating under 23 category Philippine Road Cycling National 2026. Defending champion natin si Rush Kamingaw, kayang dipinsahan ngayon yung kanyang titulo dahil marami ang naghahangad rito na manalo pero napakahirap talaga makuha ang gold medals. At naiwanan na dito si Mark Barolo ng Team Victoria Sports sa insert pa lang. Medyo may mga naiwanan na tayo rito at pag ikot nila rito at 7-man breakaway kaagad ang bumungad sa ating harapan kasama si John Lloyd Sandri, Julian Jolosales, Jomel Luigi at ito ng pagkakataon nila ngayon. Dahil nandito ang mga bagets natin at nakawala dito mga big guns dito dahil nag-aantay sila ng tamang panahon kapag nakausad do sila sa may puting kahoy at hindi inabot pag lusong nila sila na kaya ang tatapos ang pito na kaya rito. Siyempre nagkakadipinsahan na yung mga nasa iba niyan. Nag-aantay sa likuran, talagang pinapagod muna yung mga nagtatrangko niyan. Julian ang bumunga, John Lloyd, Jolos Salis, Andre Tibay, Jomer. Kasama rin dito itong si Sandri, ang bata ni Tatay Tux aka or talagang Singha At nandito rin si Luigi na talagang matindi pumanayan. Yun nga lang kapag road race ang kalaban mo dito talaga yung pulikat. Kahit anong tiis mo, kahit anong sipa mo kapag ikaw ay tinamaan dyan, nasa isip mo pa lang na kaya mo pa, gusto mo pa, pero kapag sa'yo tumama, masasabi mo talaga na kulang pa talaga yung ensayo mo at saka biyahe. Dahil dito kailangan talaga yung biyahe nito Dahil kapag road race, kailangan mo talagang kondisyon, biyahe ka siguro dahil 143, kailangan meron kang 200 kilometers nito na ensayo para hindi ka talaga tatamaan ng pulikat. Dahil kapag ikaw ay tinamaan, talagang napakahirap talaga, kumbaga ubos na yung katawan mo niyan. Kapag ikaw ay tinamaan ng pulikat dito, parang ayon lang maitutuloy yung kalang breakaway. Dahil kapag nagtatrangko sila, talagang hindi nila minabadali. Dahil kapag nagpapalitan to sila kahit 40 na paikot yung trangko, mahirap na to silang aabutan. At kapag nakaahon sila sa may puting kahoy, hanggang lusong, kapag hindi sila inaabot, nandito na kaya sa kanila ang gold, silver at bronze natin. Pero hindi pa alam natin dahil rito kanya-kanya mga discarded dito sila dahil siyempre gusto mo ring manalo, hindi mo pwede ubusin lang sa pagtrangko. Kailangan mo rin talagang gamitin mo minsan yung kakampi mo para talagang manalo ka. Dahil kapag ubusin mo sa trangko dyan, siyempre ikaw naman ang mawawalan. At second group natin, andito na si Mark, saka si nasa likod rin si Bong Lauron, si Harder, RR King at si Lance nandito rin sa likuran, naghahabol. Dito na sila magkakasubukan ngayon. Marvin Mandak, ramdam niya dito yung groggy ngayon Dahil parang kunti lang sila dito, nag-go for gold sa under 23 category. At pumalakas pumanay talaga to si Mandak. Yun nga lang sa road race nandun talaga yung bagal tulin dahil marami na. Kumbaga buong Pilipinas na yung kalaban mo rito, hindi lang to barangay dahil nandito na mga iba't ibang lugar, iba't ibang kategory. Minsan talaga ay mapapagod ka rin na ito kasi yung lahat ng mga malalakas sa malayo na sila Rush dito kasama si Amor Sumiso. Ito yung pressure dito para kay Rush dahil siya yung minata talaga siya dito ng husto rito ni Amor at saka ni kasama rito si Sumiso. Dahil defending champion siya rito at meron din siyang kakampi, nandun na sa nakabungan din. Hindi rin pwede maghabol dito si Rush dahil syempre habulan yung kanyang kakampi kaya mag-aantay rin talaga siya dito na dadalhin siya. Pero kaya mag-jump to ni Rush dahil ito yung bagay sa kanya na ruta, may ahon. At saka lamang siya rito kung masakaling ito ay makadikit sa harapan dahil lamang talaga si Rush sa Rimatian. Kapag makasabit naman ang mga sprinter, medyo delikado rin dahil si Sumiso may pangkrimate ito at kaya-kayang tiisin ni Sumiso ngayon sa ang 143 kilometers. At nito marami na silang kasama dito dahil siyempre nag-aabutan na sila dito sa patag dahil sa ahon. Sariling sika para ikaw ay makakausad dahil hindi ka pwede talaga tumoto. Kailangan sikreto talaga yun Kumbaga tutok ka talaga na talagang kailangan mong isasacrifice yung
talagang katawan mo o gulong mo kung sakaling ikaw ay nahirapan na sa ahon. Kailangan mo rin talagang atiisin rin at nandito si Amor, kung kanya-kanya mga diskarte na yan dahil dito sa kanilang 143 kilometer, syempre andito yung mga banatan at matulin at huwag kayong kumpiyansa sa mga boys, baby girls, dahil mahilig talaga mandukot kayo ito, nalalagdagan. Rito number 133 ng Kadina, kaya ito ay mahabol siya rito. Dahil kapag nagkataon na naluba ka tapos hindi mo masipaan na tagtag yung bike mo, talagang malalaglag yung kadena mo at si Ras dito dinadala niya rito. Yung kanilang grupo din dahil gustong mag-jump to ni Ras, yun nga lang sasama yung kanyang mga kasama din sa breakaway kaya inuunti-unti rin talaga niya. Alvin, Ipolito, Azor nasa likuran. Marami sila dito. Nandyan pa si Ivan Alagano. Kaya dito yung ating grupo, mahirapan na to dumikit kung sakaling wala talagang maghabol dyan. Kapag nagpapalitan sila dyan, kayang dumikit dyan doon sa ating mga first group na nasa harap. At meron tayong 7 na nasa harapan at kanya-kanyang mga diskarte na to. Tubig ang kailangan rito at gutom na rin yan. At 7 man. Breakaway tayo sa harapan. Kasama doon sila Luigi, John Lloyd, Jolo Sales, Jumel, nandun na rin si Jolos, Julian. Magandang laban doon dahil si John Lloyd napasama na rin at saka si Luigi Ramirez na malakas po man na yun. Yun nga lang ang mga big guns ay naiwan pa. Dahil siyempre nag-aantay ng tamang panahon. Kapag nagtulong-tulong yung 7, handa na yung maisasagad nila dahil nandun pa si Sandre Tibay aka Singha. Ito yung peloton natin na mula ang harapan dahil 7-11 rito ang humahatak. 3 sila dito magkakasunod-sunod sa peloton. Kumbaga inuunti-unti na at hindi na minabadali rito. At ito may mga sumubok tayo rito mag-jump pero talagang nahirapan sila. Puli ka talaga ang kalaban mo kapag road race. Kailangan meron ka talagang sapat na ensayo o biyahe para hindi ka talaga maubusan. Dahil kapag ikaw ay naubusan rito, masasabi mo talaga na bawi na lang ako sa next year. Kumbaga sayang. Kaya kapag meron ka dapat na preparation talaga kapag laralo ka ng national championship dahil ito kasi ay buong mundo, buong Pilipinas na to Kung magkasama-sama kayo, iba't ibang mga lugar nandito, kung lahat ng mga malalakas, siyempre yung iba rin na medyo baguhan pa, andito rin. Kaya kapag napalaban din sila sa mga malalakas, doon naman sila talaga makakuha ng experience. Ang mahalaga ay hindi ka dapat matakot lumaban sa mga malalakas dahil doon mo talaga mahahasa yung lakas mo. Andyan pa sila Russell Agapito. Ito sumubok rin dito si Idol pero nahirapan na siyang umusad. Siguro nasabi niya dito na sa patag pa lang uuna na ako dahil alam ko naman naabutan ako sa ahon kaya lalabas na ako ng maaga kaya nahirapan na dito. Si Idol na number 1 to 7 umusad sa ahon. Ito 7-11 bumitaw rin siya rito. Ganun talaga no. Kapag inabot ka talaga ng pagod at hindi talaga nila pinakawalan rito si Rush at dinadala nito ni Rush. At ito nagkaroon ng kasama number 133 dito, 4 na sila. Russ ang nagtatrangko, sinya sa maniya ng palit dito kay Sumiso. Dahil gustong mag-jump ito, gustong dalhin talaga ni Russ. Pero syempre, meron na siyang kakampi na nasa harapan. Kaya talagang yung mga kasama niya dito magdadala rin. Dahil lamang nakakadito si Russ. Pero may pang-remate rin ito si Sumiso rin. At na-flat si John Lloyd kaya bawas na yung ating breakaway. 7 sila kanina, 6 na lang yun Pero balikan natin maya-maya konti. Dahil dito, ito talaga yung napakahirap din para kay Russ dahil siya yung binantayan, dahil siya yung ating defending champion, siya talaga yung mata sa lahat dito. Yun nga lang, meron siyang kakampi na nakakawala dahil kapag pinabayaan na ng tudo at hindi nila hinabol, pwede pang talaga magpalitan yung peloton. Dahil marami sila sa grupo, kapag dumikit dito, pwede sila magtulungan. Yun nga lang, ayaw siguro nila dahil siyempre kapag mag-jump din sila, minsan gusto nila na sila lang ang makadikit din dahil ayaw nilang isama rin. Ganun talaga no, kung kanya-kanya silang diskarte. Dahil lahat naman to sila talaga ay nandito na sa kanila yung mga lakas. Kung sanay na to dahil yung iba nito lagi nang nakalaro sa ating pro at nandito si Jomel tinamaan ng pulika talaga. Luigi nandito rin. Naku, bumitaw siya sa breakaway, siguro ay sumimplang siya rito. Kaya ito ay naiwan din si Jumel kung tinamaan din ng pulika si Jolo Sales. Naku, unti-unti silang
nagkalasan sa ating breakaway. Ganun talaga, no? Kapag hindi talaga para sa'yo ang laban. Si Harder, kanina rin naghahabol sila sa ahon at dito tinamaan rin talaga siya ng pulikat. Ganun talaga, no? Pag inabot ka talaga dahil ubos ka na talagang kulang talaga yung ensayo kapag tinamaan at apat na lang sila dito. Sandri Tibay, Jules Jolian at dumikit dito si Mac Brolio ng Team Victoria Sports at dito nasa likod si Mark dito. Kailangan dito yung mga kasama niya ang mag-uubligang magtrangko rin dahil kapag hindi sila magtatrangko, kapag dumikit dito si Ras, nako hindi rin talaga nakakayanin. Kaya dito sa patag si Sumiso ang nagtatrabaho rito para humabol, pero kapag nagtutulungan niya sila dito, alitan, organize yung kanilang trangko at hindi banatan ang kanilang gagawin, kayang dumikit sa harapan dahil apat lang Kumaga tatlo lang doon ang dalang nagtsatsaga na magtrangko dahil si Mark doon, kumaga bungad rin siya pero hindi talaga magtuturo sa trangko dahil syempre meron siyang kakampi kasi sa grupo. Lamang doon si Mark, kumaga yung kanyang kasama na tatlo, yun talaga ang magtatrabaho. Yun nga lang, kanya-kanya naman sila dito kumbaga ayaw nila magtulungan kapag magtrangko, gusto lang banatan. Mahirap din naman talaga dumikit kapag banatan ang gagawin. Kapag ito ay nagpapalitan, kayang dumikit dito Dahil mas malakas ang puwersa kapag marami kayo plus kahit mintin lang dito ng 35, didikit na doon sa harapan. Yun nga lang ayaw nila na ganun yung kalang gagawin dahil gusto nila kapag mag-jump sila lang ang didikit, ayaw nilang isama rin. Dahil syempre kapag maubusan ka, dinala mo. Yun naman ang napakasakit. Nandito si Rush na nag-aantay talaga siya na hatakin yung kalang grupo para dumikit. Dahil syempre nang hinayang din to si Rush. Kahit kakampi niya dito, si Mark ay gusto rin talaga itong dumikit dahil nasa kanya ang defending champion. Kumbaga siya talaga ang binabantayan rin. Ito kahit magpapalitan to, kayang dumikit dahil lamang talaga. Ito yun nga lang ganun talaga kapag paubos ka na rin at kapag tinamaan ka na ng pulikat, napakahirap talaga nga kalaban rin. Kaya dito ay tiis talaga ang kailangan at apat na lang yung ating breakaway. Talagang dito medyo kanya-kanya na muna sila dito. Dahil kapag ito ay paikot ng trangko dito, dikit ito sa harapan dahil tatlo lang ang nagpupursigi at nandito sila Jolo Salis, dahan-dahan siyang bubungad rito. Sumigaw dito si Jolo dito na kapag nagpapalitan tayo rito, kaya nating humabol doon sa ating harapan na first group. Dahil rito lamang na tayo dito kumbaga mas malakas ang puwersa rito. Yun nga lang, pag ibinuka naman nila ay walang gustong papalit din dahil syempre gusto lang yung iba na tutok lang kaya nga wala talagang makakadikit din. Ito, nagtatawag talaga dito si Jolo na kailangan nating magpalitan para dumikit tayo. Mamaya na tayo maggulangan at mag-isip ng rematyan kung dumikit tayo rin. At si Arky nga naiwanan rito ni Mark at hindi siya nakakapit talaga. Si Lance dito pa naghahabol. Ito yung ating gold medalist sa ating ITT. Kumbaga kahit hindi na ito magpupursige rito dahil nakakuha na ng gold to, sabit-sabit lang muna to siya dito sa likuran na. Kumbaga ang iba talaga dito ang magpupursige para talagang manalo at makakuha ng gold, silver at bronze dito. Ito kanya-kanya talaga silang diskarte at nag-aantay talaga sila dito ng sino ang hahatak. Lumabas dito si Lance dahil nagpahinga na talaga sila wala na talagang gustong magtrangko, humabol naman. Si Alvin ang gusto kasi sila dito, baratan. Ayaw nila yung dalahan para dumikit dahil lamang tito kumbaga napakarami na dito kapag nagpapalitan at paikot yung kanilang trangko rito. Kaya tong dumikit dahil mas malakas talaga yung pwersa. Nandito nang hinayang rin si Luigi dahil sumimplang siya. Sayang dahil nandun na siya sa breakaway at Marimer Mandak, dapang-dapa na sana siya rito. Yun nga lang talagang kapag wala talagang kapalitan, kapag ikaw ay bubunga dyan at humatag rin sa peloton, mahirapan ka rin naman talaga. At maraming salamat sa lahat ng followers natin. Thank you at maraming salamat din. Ay Sir Alex Bilante ito, putol-putol na yung grupo nga nila rito. Wala talagang gustong magtatranggo dahil gusto lang banatan Mahirap naman talaga dumikit kapag suluhin mo yan. Kailangan mo talaga meron kang kakampi at kasama dyan para meron kang kapalitan dahil kapag ikaw ang mag-jump dyan at suluhin mo lang, mahirapan kong dumikit din. Mamaya na sana sila ganagulangan. Kayang dumikit yun nga lang. Kanya-kanya mga diskarte na yan. Kumbaga,
sila nang bahala sa kanilang mga gameplay dyan. Dahil siyempre kapag nag-jump ka, tapos sinama mo yung mas malakas sa'yo, lamang talaga rin. Kaya gusto nila na sila lang talaga yung dumikit ninyo. Kasama naman si Alvin, tahimik rito. Wala nang imikan yung dalawa ha. Dahil yung ating breakaway rin, nagkalasan dahil sa pulika talaga. Ang kanilang kalaban, nandito si Rush. Ligo na siya rito para hindi mag-overheat. Dahil fresh dito si Rush eh. Kumaga lamang to. At nandito naman nakabantay, security dito sumiso. At saka si Amor, sabi kanina pa ito na talagang binakuran. At abangan natin pag-ahon na sa may payapa at Bong Lauron nag-jump na rin siya dito. At ayan yung ating champion last year 2025 sa Criterium si Bong Lauron. Sumimplang na yan, yun nga lang nanalo pa siya, ibang klase talaga no. Kapag para sa'yo ang laban, ibibigay talaga yan ni Lord at binanatan rin. Si Sumiso dito ni Ras kaya napahabol dito. Si Sumiso at ramdam na ni Sumiso yung sipa niya na mabigat na Dahil kanina nagtrabaho na siya sa patag para dumikit yun nga lang kapag wala kasing kapalitan at hindi talaga maikot yung trangko. Mahirapan rin naman talaga dumikit sa harapan. Dahil kanya-kanya sila at Bong Lauron sinubukan niyang mag-jump rito para dumikit dahil nasa harapan sila Alvin. Kasama si Nino. Kumbaga meron ng ibang sa under 23 natin na siguro next year baka sa elite na yan kaya mahirapan na naman siya. Ito yung payapa kaya matinding gapangan ngayon na sa ahon. Dahil kanina medyo nagkabanatan sila sa patag kaya dito sa ahon abangan natin kung ano kaya mga discard na didikit kaya sila doon sa ating mga breakaway dahil nagkalasa na yung ating breakaway. Si John Lloyd na flat, si Jobel na tinamaan rin ng pulikat at si Luigi sumimplang rin. At si Amor naiwan dito, si Miles kakaiba na yung sipa rito. Gakanon talaga kapag kulang talaga. Sa ensayo tapos saba ka dito sa road race, 143 kilometers dahil dito matutuli na to. Hindi nga na pwede dito, natatakbo ka lang at 20. Yung mga maintain lang dito, syempre parang kagaya ng mga pro na to. Dahil madalas sila ay nakalaro na nila ang mga pro at arking bit-bit niya dito at kumalas din dito si Joel sa kalang breakaway. 4 na lang sila kanina. Ngayon, solo na dito si Joel sa kanyang second group. 3 na lang ang nasa ating harapan ngayon. Nagkalasan talaga. Unti-unti talaga silang nalagas rito. 3. Dito nakikiramdam pa rin dito. Si Mark talagang mauobliga rin talaga yung dalawa magtrangko rito dahil sa likod kasi yung kanyang kakampi rin. Kaya dalawa talaga ang magpupulsiga at bigla silang binanatan rito. Ni Mark talagang pinagod muna bago pinakalas at umagwat na. Si Mark dito napakahirap na dahil matining yung sumipa rito at ahon at nagtiyaga pa rin. Etong dalawa, tanaw lang yung dalawa kapag hinabol nila kaagad kanina. Ay hindi na aagwat ng tuluyan. Yun nga lang talagang nautakan sila, inuunti-unti nakikiramdam lang si Mar na kapag pagod na talaga yung dalawa, doon naman nila babanatan. At dito naman, nandito na kaya sa kanilang dalawa ang ating silver at bronze na kay Mark na kaya ng Team Victorious Sports ang gold rito dahil kapag nakausad to sila sa ahon, mahirapan na dumikit ng ating grupo din dahil nandun sila Rush, syempre marami ang naghahabol at grabe din yung pressure kay Ras, talagang binantayan siya, tinao talaga siya ng husto kaya hindi rin talaga siya nakakawala pero meron naman siyang kasama kakampi, ka-team na nandun na sa harapan kaya ito ay mahirapan na tong dalawa rito na talagang makadikit pa dahil hindi na nila hinabol kaagad. Kumbaga tinamaan na rin talaga sila ng pagod rin. At bronze at silver na lang ang pinag-aagawan ng dalawa dito. Upper muna dahil dito kahit magkalaban to sila. Pero nandito pa rin yung kanilang friendship rito dahil sa tiis na lang talaga ang magkakaalaman sila dito kung sino ang unang bumigay. Dahil parehas ito sila mga pagod dahil hindi na nga nila na inabutan si Mark. Kaya dito sa kanilang dalawa, sino kaya ang makakuha ng silver at saka bronze dito dahil ang mahalaga rito gold talaga. Kumbaga yun talaga yung malapit makapasok ng national kaya dito nag-iwasan na yung dalawa dito kung sino magtatrangko. Lumikod si Sandri, nakabungad, umiiwas naman si Julian, nakikiramdam rito si Sandri kung babanatan na ba niya pero tinatansya niya dito rin yung kanyang angat dahil parehas na itong mga pagod. Nakabungad si Julian,
Lumilingon. O mga si Julian, tinapata naman dito ni Sandre. Napakatindi yung kanilang patiisan rito. Dahan-dahan ang umagwat dito si Sandre, at yan yung ating silver at bronze naman natin rito si Julian. Ang ganda ng mga laban nila at biglang bumanat rin si Amor. Napahabol rito si Rush. Kamingaw, matinding banatan. Ito yung ating third group natin. Umangat rin dito. Magandang pakalasan sila dito kung sino unang susuko rin sa kanila, dahil rito nagkakabantayan na sila. Kung baka kailangan matatansya mo yung angat si Rush, hinahabol niya kagad rito si Amor. At nandito rin sa likuran si Jod. Grabing grugihan talaga to. Nakabantay dito si Rush, inaantay niya dito kung sino ang magboylos sa kanila. Amor dinidikitan at nawawala. Si Sumiso rito kumalas sa kanilang mga banatan talaga. Ganon talaga sa patag. Nagtrabaho nandito na si John, isang sprinter, naghahabol, at kapag dumikit rito, lamang na dito si John ngayon, dahil kapag ang sprinter nakausad sa ahon at sinabay pa sa rimatihan, ayan, mahirap talaga talunin ito si John ngayon dahil naghahabol na siya rito, at kapag hindi talaga babanatan yan ni Amor dito o kaya ni Arking, ay didikit dito si John, nandito na sa likuran. Inaantay niya dito kung sinong magbuelo. Si Rush nakabungad, Arking. Ang sprinter ay syempre magpapalikod talaga yan. Nasa likod rin si RR King rin. Amor, tinitingnan niya si Lord kung kaya ba niyang talunin rito Dahil tinatansya na lang nila yung kalang rimatihan rito. Yung gaano kalayo rin. Nag-iiwasan na sila dito. Syempre kapag sprinter ka, lilikod ka talaga. Kaya nandito sa likuran naman si Jod, Rush nakabungad. Umangat si Rush dito, nasa likuran si Jod, Arking, Amor. Dito pati Isan umagwat. Dito si Rush umahabol naman dito si Jod. Tinutukan niya muna rito at tinapatan at tinagos rito. Si Rush, iba talaga ang sprinter. Grabe ang layo ng habol niya dito. Talagang inabot pa niya. At ito, Rimat yan yung ating Krobo din. Ang gala ng ating laban sa under 23.